Humihingi po ang ating pamahalaan ng supply ng langis. At isa po sa mga hinihingan, hindi na natin maipagkakailayan mga kababayan sapagkat nabanggit na po sa balita na ang China ay isa sa hinihingan ng langis. At kasama na po na nakikipag-usap ang ating Pangulo dahil dyan sa langis mga kababayan. Ngayon tanong, ito bang si Yusek Garin, ang ating Pangulo at ang iba pang nasa sangay ng pamahalaan na lumapit sa China dahil sa kakulangan ng langis ngayon sa ating bansa, sila po ba ay pro-China? Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Bibigyan lang po natin ng reaksyon itong balita na ganito ang sinasabi. Marcos Jr. nakiusap na rin sa China na kung maaari, suplayan naman tayo ng langis. Nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa ilang bansa kabilang ang China, India, Japan, Thailand, Brunei at South Korea para sa posibleng supply arrangement ng langis. Yan po ay mula po sa balita ngayon, mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, itong nangyayaring ito dahil sa kalagayan na nagkakaroon tayo ng krisis sa langis na ito po ay hindi matanggap-tanggap ng palasyo ni Yusek Claire Castro, mga kababayan. Oo, hindi niya matanggap. Sinasabi pa niya sa kanyang press con, mga kababayan, na hindi raw po tayo nagkakaroon ng krisis sa langis, mga kababayan. Pero, kung hindi nagkaroon ng krisis sa langis, bakit bumuo ang Pangulo ng committee tungkol sa krisis sa langis, mga kababayan? Wala pala eh. Bakit pa bumuo? Di po ba, mga kababayan? Pero ang totoo niyan, mga kababayan, nasa kalagayan po tayo na may krisis sa langis. Ngayon, mga kababayan, ito ang sinasabi noon ni Senator Rodante Marcoleta, na dapat anya tayong makipagkaibigan sa China. Yan po ang dahilan kung bakit niya sinasabi noon yan. Kung natatandaan nyo mga kababayan Oo. Sinabi niya noon na sa halip na makipagbangayan sa China, mga kababayan, ay makipagkaibigan na lang. Kasi sabi ni Senator Rodante Marcoleta, noon pa, wala pang nangyayaring krisis sa langis, mga kababayan. Wala pang nangyayaring digmaan. Wala pa yan. Sinabi na niya noon na darating ang panahon ay mangangailangan tayo. Walang iba tayong malalapitan kundi yung mga malalapit sa atin na bansa. Kabilang na nga po ang China. Tingnan nyo ngayon mga kababayan. Ang ating Pangulo ay lumalapit na rin sa China. Ibig bang sabihin ang ating Pangulo pro-China, mga kababayan? Ganon po kasi. Ganon po kasi ang pakahulugan ng ating mga kababayan noong sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na tayo ay dapat makipagkaibigan sa mga bansa na malapit sa atin. Kabilang dyan ang China, mga kababayan. Ang sinasabi nila, oy, pro-China kasi yan. Kaya isinusulong niya, tinutulak niya na makipagkaibigan tayo sa kanila kasi Chinador yan. Yan ang sinasabi ng mga walang, hindi naman natin sinasabing mga tanga, mga ano lang, mga slight lang, slight. Slight lang mga kababayan. Yun ang hindi naiintindihan ng mga kababayan natin. Ngayon, miss kasi si Yusek Garin ba yun? Oo. Hindi ba't lumapit din sa China
Ang dahilan, mga kababayan, yun. Humihingi po ang ating pamahalaan ng supply ng langis. At isa po sa mga hinihingan, hindi na natin maipagkakaila yan, mga kababayan, sapagkat nabanggit na po sa balita na ang China ay isa sa hinihingan ng langis. At kasama na po na nakikipag-usap ang ating Pangulo dahil dyan sa langis, mga kababayan. Ngayon, tanong, ito bang si Yusek Garin, ang ating Pangulo at ang iba pang nasa sangay ng pamahalaan na lumapit sa China dahil sa kakulangan ng langis ngayon sa ating bansa, sila po ba ay pro-China? Hindi po ba't yung mga nakikipagmabutihan sa China ay pro-China? Yun ang sabi ninyo, mga kababayan. Lalong-lalo na dun sa mga ganito lang ang kakitid ng mga utak na hindi ginagamit. Napakaliit na nga po. Kukunti na nga lang yung laman ng kanilang mga ulo. Hindi pa nila ginagamit ng tama, mga kababayan. Ngayon, nakita nyo na kung gaano kahalaga, mga kababayan. Oo, kung gaano kahalaga ang tayo ay dapat makipagkaibigan sa mga karatig nating bansa. Hindi natin dapat girahin yan. Wala naman tayong kakayahan eh. Sige nga, sinong makapagsasabi sa inyo na meron tayong kakayahan para girahin ng kahit na sino mang bansa, mga kababayan? Meron ba? Meron ba tayong kagamitan? Meron ba tayong tinatawag na katulad ng ginagamit nila sa ibang bansa na mga drones, na mga missile, may mga kung ano-ano pa na gamit pandigma? Pagkatapos kung makapagsalita itong mga ito, ang tatapang sa social media, para namang langis lang ang nawawala sa atin, nagpapanik na. Oo. Langis pa lang yan, mga kababayan. Wala pa pong gera yan, ha. Langis pa lang po yan. Hirap na po ang ating bansa, mga kababayan. Paano na kung ginera tayo? Kaya itong mga naggagaling-galingan na mga senador, nakala mo kung sino yung pinapalayas pa. Yung mga kinatawan ng China sa ating bansa, get the fuck out of here nga po. Pinapaalis pa ngayon. Ano ngayon? Ano na? Yabang-yabang ninyo. Tapos lalapit. Mabuti na lang. Mababait pa itong mga China, mga kababayan. Mababait sila. Bakit? Nakikipag-usap Nagdodonasyon pa nga nagdodonasyon. Nagdodonasyon sa atin. Dahil sa alam nila na tayo sa pagkakataong ito, mga kababayan, sa panahong ito, ay talagang nangangailangan ng tulong. Lalo na dyan sa kakulangan ng supply ng langis. Kaya, tama po si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Yung sinasabi niya noon, ngayon, marirealize na natin, ganun pala yun. Opo. Kaya napakaswerte natin, mga kababayan, merong mga ganitong mga senador na ang iniisip sa hinaharap tungkol sa kapakanan ng ating bansa, mga kababayan. Ang ganda pa ng sinabi niya doon sa saganang mamamayang kahapon, yung mga iminungkahi niyang pamamaraan para nang sa ganun ay hindi tayong mahirapan sa pagkuha ng supply sa langis. Napakaganda. Panoorin niyo po yung live natin kahapon sa saganang mamamayan. Mga kababayan, nagbigay lang tayo ng konting reaksyon tungkol dyan sa paglapit ng Pangulo sa bansang China. Hindi po yan ibig sabihin na dahil sa nakipag-usap na, humingi ng tulong, nakipagmabutihan dahil sa kakulungan natin ng supply ng langis sa China ay pro-China na ang presidente natin. Hindi po ganun yon, mga kababayan. Katulad lang din po yan ng ginagawa noon ni Senator Rodante Marcoleta na
ang gusto niya ay kaibiganin natin ang bansang China sapagkat darating at darating ang pagkakataon, katulad ngayon, ng mangangailangan tayo ng kanilang tulong, mga kababayan. So, yun lang. Maraming salamat po sa inyong pagtitiyaga at panonood sa ating munting programa. Lagi naming sinasabi, mga kababayan, ano man ang inyong ginagawa, nasaan man po kayo, lagi kayong mag-iingat.